Ayan. Hello YouTube. So, Juxtasy Reaction TV guys. So, bigyan natin to ng reaction. Bigyan natin to ng reaction. Itong interview ni Manong Ted dito kay PCOUC Castro. Let's go! Tayo po ay nagbibigay ng pasalamat kay Attorney Undersecretary Claire Castro, ang ating pong Palace Press Officer. Magandang umaga po sa inyo, Madam Undersecretary. Sir Ted, good morning, Chacha. Good morning. Okay, Cha, please Yes, go ahead. magandang umaga, Attorney Claire. Thank you for being on the show. Una muna, kahapon sa nangyari nga pong hearing, tungkol pa rin po sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte, naimbitahan po ba ang Pangulong Marcos? At kung sakali magkakaroon ulit ng pagdinig at imbitahan siya, pupunta kaya po siya? Parang hindi ko po nakita o nadinig ang pangalan ni Pangulong Marcos na inimbitahan. So, if ever po ba, kung sakali, magkapatid naman po sila ni Senadora Amy, magkakaroon ulit ng pagdinig, open po ba ang Pangulo na dumalo sa pagdinig na iyon? Hindi po ba mas maganda kung mag-usap muna sila? Nag-uusap po ba sila, Attorney Claire? Hindi ko po alam. Wala akong personal knowledge kung nakakapag ng Personal. Sila- Oo, sige po. Pag-usapan natin yung ilang points na na-bring up kahapon sa nangyari nga pong pagdinig dito pa rin sa, na may kaugnayan sa pagkakaaresto pa rin sa Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. May nabanggit po si Vice President Sara Duterte kahapon. Ang sinasabi niya, illegal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil wala daw po itong warrant of arrest mula sa korte dito sa Pilipinas. Ang tawag niya daw po dito, extraordinary rendition. Ano pong sagot ng palasyo dito? Siguro yan po talaga madidinig natin dahil talaga pong yan ang magagawin nilang depensa na walang warrant of arrest sa in-issue ang lokal na court, local courts dito sa Pilipinas. Pero tandaan po natin, inamin naman po at maliwanag naman po na sinabi ng ICC na may warrant of arrest. So, mas makapangyarihan yung mas may power yung ICC na warrant of arrest kaysa warrant of arrest dito sa galing sa ating Supreme Court or sa ating mga korte. So yung ICC na warrant of arrest, mas may power yun para makapag-aresto ng isang Filipino citizen sa kanyang sariling bansa. Nice one, Attorney Claire. Intro pa lang. Talagang busog na busog ka na. So tayo sumusunod lamang kung ano ang sinasaad ng batas sa RA 9851. RA Sinasaad ng batas ng Pilipinas o sinasaad ng batas ng ICC? 9851, nakahapon din po paulit-ulit, halos parang 2 beses nga pong babasahin ni DOJ Secretary Boying Remulla. Pero may argumento pa rin sila na sinasabi na dapat pa rin daw po dumaan ito sa local court and pinapalutang din na hindi daw po sapat yung 12 hours na inilipad agad ng Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Actually, ganito po yan, ganito. Kung yan ang nais nila dahil gusto nila sundin ay yung Rome Statute, hindi na po kasi tayo yung miyembro ng Rome Statute. So, anong dapat natin na gamitin na batas? Tama! Hindi na tayo membro ng Rome Statute. So, ibig sabihin, wala nang jurisdiction yung ICC sa atin. Ito po, mayroon po kasi tayong sariling batas, yung RA 9851. Kung saan sinasabi dito, doon sa Section 17, maliwanag naman po kasi yun, na we can surrender, prerogative po ito, na pwedeng gawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon, na isurrender or extradite. Pero may nakasabi sa Section 17, kung mapapansin nyo, ang nakalagay po doon ay to surrender or extradite to the international court, if any. So wala pong nakasaad doon. If any. Pero bago mo ito isurrender doon sa international court or sa international, dapat merong order yung korte natin dito, Supreme Court man or yung mga regional trial court.
Dapat meron silang binabang order bago mo yan ipapunta doon sa international. Na may dapat na sundin tungkol sa extradition treaty. So, kapag ka po isusurrender sa state, iba po kasi pag international court or sa state. Tingnan mo na dito. Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act regardless of where the crime is committed, provided any one of the following condition is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless or citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen against international humanitarian law. Okay? So, basahin ko na lang po Ito yung para 9851. Kailan po? 17. RA 9851. Okay. Ito po. Ito po is nasa ADE. Okay? The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, kung isusurrender natin sa state, hindi sa international court, dapat sumunod po sa extradition laws. Pero kung sa international court, wala po sinasabing ganong klase na kondisyon. So, ito yung tinanong din po natin kay Justice Carpio. Kung ano po ang masasabing interpretasyon dito. So, nung sinabi po, makikita po natin sa paggawa ng batas na to, may comma po kasi. Pag sinabi natin international court, comma, hanggang doon lang po yun. So, yung pag sinabi natin applicable extradition laws and treaties, applicable siya kung isusurrender yung suspect sa another state. So, malinaw nga po dyan, pero syempre, hindi rin natin na sure, yung sabi nga ni Sir Ted dito kanina, iba-ibang opinion ng mga legal experts ukol dyan sa RA 9851. I wanna also take note of this one na nabanggit din po Tama. Yung abogado lang mismo yung mga kuan. Hindi naman tayo abogado dito. So, hindi ko ma-provide yung ano ibig sabihin ng RA 851. Makinig na lang muna tayo. Pasensya na, hindi abogado yung nag-reaction video. dun sa hearing kahapon. First time ko to narinig yung red diffusion and red notice. Tinatanong ni Senator Amy, yung pong mga officials natin na may kinalaman dito sa pagkakaaresto sa Pangulong Duterte, ang sinasabi nila, hindi red notice, kundi red diffusion yung inilabas ng Interpol for dating Pangulong Duterte. Yung red notice daw dapat ang inantay dahil yon ang mas formal. So ang dami po nagtatanong ngayon, bakit nga po ba hindi red notice ang inilabas? Anong explanation po doon, Attorney Claire? Kasi ang explanation po doon, pag red notice po yan, kumbaga i-spread po yan sa iba-ibang miyembro na state. Pero ito pong diffusion kasi, patungkol sa wanted person, equivalent po yan sa red notice, pero particular po sa designated na basa lang idadalhin. So, kung anong reason dyan, most probably ayaw na lang kumalat dahil kailangan talaga na makuha siguro yung suspect, kaya sa atin lang po. Pero yung red diffusion, hindi pa yun wanted. Kasi nga, hindi pa dumaan sa red notice. Diba? Yun yung pagkasabi ni Senator Amy Marcos na mas dapat hinintay yung red notice kasi pag may red notice na, yun talaga, 'di ba? Interpol sinabi ninyo, 'di ba? Interpol yung may balak na umaresto kay former Duterte, President Duterte, tapos red diffusion pa pala. Po ito pinadala. So, pero ang equivalent po niyan, kung anong obligasyon po natin sa red notice, ganoon din po ang obligasyon po natin kapag ka-diffusion po yung ating nakuha. Piniliwanag naman po yan eh. Hindi lang po kasi masyadong nakikinig si Senator Amy dahil meron siyang gustong ipunto. Kaya yung ina-explain ng kanyang resource person, hindi niya na nadidinig. So maliwanag po yan na kailangan din po natin, kung kinakailangan pong arestuin yan because may diffusion po, ganun pa rin po yan. So yun lang po yung difference yan. Yung red notice is spread po yan sa Ang mahirap kasi dito, wala kasing abogado eh.
Sa interview na ito, wala kasing abogado na dapat kukontra dito kay Attorney Claire. Kasi sa mga ganito, mga technical na usapan, talagang dapat maalam ka, dapat talaga abogado ka. 'Di ba? Yung may alam ka sa batas. Kasi mahirapan dito, katulad natin, mga normal na mga, hindi tayo mga abogado, hindi natin alam kung tama ba yung sinabi niya o hindi. 'Di ba? Dapat dito may abogado para naman kumbaga mabara o kung mayroon bang mali na nasabi dito si Yusek Castro, 'di ba? Sa mga ibang miyembro na bansa na Interpol, ang diffusion po is particularly do sa lugar kung saan lang ito papadala. Oo. Sabi niyo, hindi po nakikinig si Senator Amy kahapon. May mga pinalabas siyang video kahapon. What's your take on that? Sa akin po, no, kung sana na kung nagpalabas po siya ng mga video, sana nilahat niya na po. Medyo may kulang po yung iba eh. So, kung ano po yung mga pinalabas niya, Demanding masyado si Claire Castro, no? Demanding siya masyado. Hindi halatang medyo demanding ba o talagang nangiinis lang? video doon at mukhang puro negatibo. Sa akin pong palagay, sa akin po ito. Puro negatibo. Sa iyong palagay. Sa iyong palagay, pero sa amin hindi. Pagdating naman sa mga Duterte, lahat para sa iyo negatibo. Lahat para sa iyo fake news, 'di ba? Ganon ka naman eh. Mukhang one-sided yung dating ng kanyang mga video. Na parang pinapalabas na mali ang ginawa ng Ano ba? Bakit? Tama ba? Tama ba yung ginawa? Yung pag-aresto kay former President Duterte, tama ba? Kasi based sa mga iba't ibang abogado na napapanood ko is sinasabi nilang mali. Kasi nga hindi nabigyan ng pagkakataon na humarap sa korte, hindi hinintay yung TRO, hindi ginalang yung health condition ng dating Pangulong Presidenteng si Duterte. Di ba? Dapat dinitain na lang muna dito. Then, it's up to the court kung ipapasa siya sa ICC. Remember, ICC is the last option. Kung wala na talagang iba pang malalapitan, kumbaga kung ikaw ay hindi satisfy dito sa justice system ng bansa natin, kung hindi ka satisfy, then yun. Pero hindi ganun na lang na basta-basta na lang mapunta agad dun sa ICC na tulad sa ginawa nilang operation na wala, parang grabe. Di ba? administrasyon. When in fact, sumusunod lang po tayo sa batas. Wala naman po tayo lalabag na batas natin dito. Wala kang nalabag na batas, sure ka? Siguro kung ikaw wala kang nalabag na batas kasi hindi ka naman ikaw yung nag-operate. Wala ka naman doon sa operation. Pero yung mga nasa operation, sila ang nakalabag ng batas. Kasi technically, ikaw, wala ka namang kinalaman kasi wala ka naman doon sa operation. Tagapagsalita ka lang. Taga-depensa ka lang dyan sa Malacanang Palace. Pero yung mga yan, yung mga involved sa operation na yon, sa paghuli kay Duterte at sa pagpapunta kay Duterte doon sa ICC, yun yung mga merong mga nagawang mali na ngayon sasabihin mo walang nalabag na batas. Dito sa Pilipinas. Doon po sa naging pahayag ng Vice Presidente na ang tawag niya po doon sa naging pag-aresto sa dating Pangulo ay proseso ng, kumbaga, ibatay lamang daw po, hindi sa batas, kundi political motive. Ano pong comment niyo doon? Actually, sabi nga natin, Miss Chano, itong kasong ito, way back, 2017 pa, sa panahon ng kanyang ama, ito na isampa.
Kung nagkaroon po ng dapat na pakikipag-cooperate sa Interpol at sinusunod natin ang ating batas, hindi po yung pamumulitika. Iba po siguro yung kaso. Kung halimbawa itong mga reklamong ito ay sinampas sa panahon ni Pangulong Marcos at wala pong basihan. May mga complainants po kasi. So paano magiging pamumulitika ito? Noon pa po itong mga kaso, siguro dapat sundin na naman po nila or patunayan na lang po nila na wala naman po silang kasalanan. Yun lang po yung dapat dun eh. So, Wow, ang galing talagang lumusot, no? Kaya pala kinuha ka talaga dyan, Attorney Claire. Now I know. there's no political motive behind this. Kahit pa may mga balita po ngayon na lumalabas na tila parang January pa lamang Yung si daw Ted po, na, si meron- Ted. Tingnan natin yung si Ted Doon pa na. lang siya magiging Ted, ano bang? Madam Yusek, Ito. masisingit lang po ako. Bago Oh, ito. Si Ted na yung ating tatanungin. Pakinggan. po ito ilang katanungan, ano po ang inyong reaction Ayun na, si Attorney Claire. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Yusek. Medyo kinabahan na. Tingnan natin. Kala mo ha? ano po reaksyon ng palasyo sa sinasabi po ni Senator Bato na sana man lang si Secretary Anyo ay tumimbre sa kanila na mayroong Remember, journalist versus attorney. Pero, both, may isip yan. Hindi porket hindi attorney itong si Ted, Manong Ted is dihado na. Hindi, journalist yan. Matalino din yan. pending arrest na mangyayari kay dating Pangulong Duterte upon arrival sa NAIA. ngayon ko lang po nadinig yan na Sir Ted. Una, sabi niya po, sana tumimbre sa kanila si Secretary Anyo. Sana po nagkaroon man lang po ng kortesiya na magsabi sa kanila bilang dati ho naman ding miyembro ng gabinete. Words to that effect, ma'am. Bakit naman po niya aasahan yan? Ibig po bang sabihin ng mga tao sa gobyerno dapat sila pinagsisilbihan? Parang hindi po magandang sa kanya manggaling yan dahil parang lagi na lang sinasabi na dapat may lakaran, dapat may palakasan, dapat may impluensya. Tingin ko po ang bawat cabinet secretaries, dapat po lahat ng public servants nagtatrabaho para sa bansa. Hindi para sa iisang tao o para sa grupo ng tao. Ma'am, Pansin ko lang talaga ni UC Castro, no? The way siya magsalita, parang siya na yung, kumbaga, tanong lang yan sa kanya, tapos hiningian lang siya ng feedback or opinion kung ano ba yung masasabi dyan. Pero parang siya na yung husga. Di ba? Parang siya yung justice eh. totoo po ba na Hindi, napansin ko lang. Talagang parang indeed na parang period tinutuldukan niya yung mga bawat tanong. Na para bang sure talaga siya na yun talaga yung nangyayari. na doon pa lamang sa Hong Kong, meron ng attempt umano na doon pa lang arestuhin na ang dating Pangulo? Sir Ted, malabo po yung dating niyo sa akin. Ulitin niyo po. Sorry po. Meron pong lumabas na report sa mainstream media na doon pa lang daw po sa Hong Kong habang naandun ang dating Pangulo ay doon pa lang daw po may balak na doon sa Hong Kong pa lang arestuhin ang dating Pangulong Duterte? Wala po tayong nabalita ang ganon. Medyo siguro kumakalat-kalat lang yan dahil nung panahon na sila ay nandoon at nagkaroon ng rally. Parang ang daming masyadong pulis na opisyal na nagkalat. Siguro haka-haka lang po yun. Pero on the part po ng palasyo, wala po kaming alam na particular patungkol doon. Opo, doon po naman sa naratibo na conspiracy talaga ang lahat ng ito. Disimulado at planado ang ginawa para ho as in parang meron talagang element of surprise na nangyari baga sa dating Pangulong Duterte. Kaya po bagamat may mga ilang pong nangyaring paluan na mga salita na nabitawan, pero naging tila parang halos seamless yung pong nangyari po na pag-aresto hanggang doon sa pag-alis niya. Yung conspiracy theory, ma'am.
Meet Hostinger AI Nakikinig website ng builder. It's a way to launch maayos si your online Attorney store. Claire, Just describe what you need sa in mga the box and tanong let ni AI generate Manong Ted. Katulad po ng sinabi ni Secretary John Vic, hindi po naman sila agad kikilos hanggat hindi po naging official yung pagkakatawag po sa kanila ng Interpol. So, kung may conspiracy theory binubuo po dito, papasinungalingan po natin yan. Umaakto lamang po sila day by day. Kung ano lang Yung pag-aristo nga kay Duterte, yung pag-aristo niya dito, yung si General Torre, local police lang nandito mga PNP lang Philippine National Police lang yung nandito. Niwalang anino ng Interpol na kapulisan na instead, 'di ba? Daming butas, Attorney Claire. po yung natanggap po nila. Mabilis lang po talaga sigurong kumilos dahil sabi nga natin, yung PNP po and the government will act at whatever eventuality sa mangyayari po. Yun lang Okay. po. Opo, sige po. Ma'am, sige. So, dito po ngayon sa mga pending na habeas corpus petition ng mga anak ng dating Pangulo, DOJ na po ang siyang sasagot, ang magsisilbing abogado ng pamahalaan. Nagkaroon ho ba ng usapan ang Pangulo at si Solgen Guevara sa isyong ito? Actually po, alam po namin na he will recuse himself. Pero hindi ko alam bakit po nagkaroon ng ibang anggulo yung balita. At nung nakaraang araw po ay nakausap natin ang Pangulo at wala po siyang intensyon na pag-resignin po si Solgen. Meaning, ma'am, kagaya nga po ng tanong ng iba, nagkaroon ba ng heads up si Solgen Guevara na meron siyang posisyon na hindi po, kumbaga, taliwas, sa posisyon ng gobyerno dito po sa arrest na ito? And meaning yung kanyang pag-recuse na hawakan po ang kaso o to defend the administration, the government? Actually, sir, kung mapapansin niyo po yung kanyang manifestation, ang sinasabi lamang po niya ay wala Ikaw na lang magsuljen, ikaw na magsuljen, Attorney Claire Castro, ikaw na lang. Tamang-tama talaga. Bagay na bagay sa'yo. Ikaw na yung pumalit kay Solgen. Ikaw na yung maging Solicitor General. Tamang-tama yun sa'yo. Ikaw na. pong jurisdiction, ang ICC. Pero hindi po niya binatikos, hindi po niya kinontra kung ano man po yung naging aksyon ng administrasyon patungkol po sa pag-serve ng warrant of arrest at yung pakikipag-cooperate ng pamahalaan sa Interpol. Pag cooperate ng pamahalaan sa Interpol, pero ni isang anino ng Interpol doon during pag-aresto kay former President Duterte, wala namang Interpol doon. Lahat, Philippine National Police, local. Saan doon yung Interpol, yung International Police? Wala. Wala pong ganong sinabi. Okay, Wala sige po ako nakikita na kontra po siya sa ginawa ng administrasyon. Okay, sige po. Ma'am, bago po natin iwan itong isyong ito, inong hearing, Ikaw na magsuljen, Attorney Claire Castro, ikaw na. Sakto-sakto. Pwedeng-pwede ka. Kaya mong i-depensahan yung administrasyon. Kayang-kaya mo yan, Attorney Claire. Ikaw pa. kahapon ni Senator Amy, ano po muna ang inyo pong masasabi sa sitwasyon ngayon natin na hearing kahapon, ito pa rin po pinag-uusapan, may debate po sa legalidad ng pag-aresto at ngayon po naandun na sa Dahig ang dating presidente and bumubuo na po ng legal team. Bago natin iwan ito para meron po tayong kumbaga pansamantala lang ho na inyong salita, mga pananalita sa isyong ito. Actually, nagpapasalamat po kami na nagkaroon pa nga ng hearing. Dahil po mas napaliwanag po ng ating mga opisyal kung ano pa talagang pangyayari. Kasi kung marami pong mga fake news na naglalabasan
maraming ikinakabit, ipinapahid sa mga cabinet secretaries po natin na kumbaga sinasabing involved dito. Napaliwanag po nilang mabuti at sana po ay naintindihan to ng taong bayan sa hearing na yan. Kaya po minabuti po talaga namin na hindi pagbawalan yung mga at inimbita po na magsalita. Hindi po tayo gagaya sa ibang administrasyon na hindi pinapupunta ang kanilang mga officers para hindi matanong. Hindi po natin gagawin yan. Kaya maraming salamat din po sa nangyaring ito dahil mas napaliwanag po mabuti kung ano talaga yung nangyari. Okay. So, hanggang doon na lang guys. Ayan. So, wala na po yan. So, doon na lang po natin puputulin yan kasi medyo matas-taas po yung video. So, abangan na lang po yung ating next na continuation dito about din sa update tungkol po dito. At huwag po kayong mag-alala, bibigyan po natin yan ng reaction. So, huwag po kalimutan, paki-subscribe na lang po yung ating channel, Jaxtasy Reaction TV. So, ayan, maraming pong salamat. So, ayan, bye-bye guys!